Good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is August 13, 2026 at tayo ngayon ay pupunta diyan yan sa may Quezon City for Rosen Mill sa may San Lorenzo Place po yan na San Lorenzo Place sa may Chino Roses Avenue, Pio del Pilar, Makati. At dadalhin po natin sa may Victoria Station sa may EDSA corner ng GMA po yan, Network Drive, South Triangle Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Partner life. Hindi ko rin talaga natatanggal yung kahit birthday ko. At bumubuhos ng pagbati ko at salamat sa aking picture. Uy, partner mo kung bata dyan, partner. Kumalang, partner. Bagit na dating mo dyan. Agree ako sa lahat na sinabi except the boy. Ako ay lolo na po, lolo. Oo nga, pero wala sa itsura, partner. Thank you for spreading your kindness, your, I don't know, positivity, your kindness sa lahat, and kindness. Wala po akong kinalaman sa maulan ngayon. Oh, blessing daw yan, yes. Sabi nila, sana kasing dami ng ulan na ito, ang biyayang matatanggap mo sa iyong boy partner. Ay, amen. Amen. Bumaba ka, partner. Oo, so talagang piliin na natin yan, partner. Yes. Oo, wishing you all the best para po marami pa po mga pagkakataon. Ito po yung mga magbibigay ng serbisyong publiko para sa lahat. At sa lahat ng hindi ko papasalamatan, sa lahat ng pagbati at lahat ng padala ng lahat ng papiling. Oo. Actually, meron ko dito, hindi talaga sa nagre-reply. Nagre-reply po ako hanggang sa susunod kong birthday. Naniniwala ako doon. Sabi, may send message siya ng gabi, tapos bigla ka na mga partner, sorry, hindi ko nabasa. So, hindi ko na kailangan yung tinatanong ko, paano yan, nasolusyonan na po natin, mga kapamilya na joke lang. Expired na yung tanong. Yung tanong na legal ng sarili niya po, Angkor, yun ang nahuhuli sa lahat. Una kayo. Ganun yun, ang kalakaran sa Ilowato. Hindi kaya naman po mga kapamilya, please, mag-message po kayo. Mag-message po kayo ngayon. Of course, makisama po kayo sa ating birthday episode ni partner. But first, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatuto ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat. Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood sa Filipino Channel, iWatch, YouTube Live, Facebook Live, PCL, Teleradyo. Siyempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po natin nakikinig dito po sa Pasok na. Dito po yung San Medyo Metro Manila. Gulo pala na po ako. Mabilisan po kasi ang pagpunta natin sa food truck ko. Kailangan maabot ako ang handaan bago maubos. Ganun. Lakas na ulan dyan sa labas. But syempre, hello po sa lahat ng mga kahit po ang padala ng mga katanungan po ninyo at mensahe din po sa ating program for today. May dalawang araw tayo, Thursday and Friday. Kasama po natin yung mga questions
po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 local IC71, 5672 at 5673. Kaya po, tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney. Hello Attorney. Pero umuusap yung ating live stream, nagpapaabot ng pagbati po sa iyo eh. Hindi ko ba nabuksan? Ang unang tanong ni Joy eh, wala bang palumpia dyan? Ay, Pero kung nakaabot sa inyo, walang hiyang-hiyan. joke lang. Alright, sa oras po naman ng kwentang hapon, natin na pong alamin ang ating Di ako nagmura. birthday lesson. Walang hiyang-hiyan, sabi ko lang. Attorney Noel Delgado at Liza Espinosa. Hello Attorney. Alright, birthday boy, ato pong pag-uusapan ngayon, partner, ay may kinalaman po dito sa kamakailan lang po eh, kaka-close ng ating pong Korte Suprema, kung saan pong kinakatigan nito, I think, ang, tama ba yung pagkakaintindi ko dito, na para may desisyon ang Korte, kung na dapat po ay inigiit na may karapatan pa rin po dapat sa benepisyo ang ilan po sa mga manggagawa na mapapatunayang illegally dismissed. So, tama ba ako, partner? Oo. Ang particular na benepisyo, itong tinatawag natin contribution sa social security system. Pero bago natin puntahan yung mismong desisyon, ay magmamarites muna tayo, Oo, partner. kung ano ba naging ugat niyan? Oo. Okay, Kasi nag-desisyon na yan. yung tatlong empleyado na 1, 2, binila mo talaga, baka magkamali ako. Tatlong empleyado talaga Oo, partner. na nagsampa ng illegal dismissal case. Nanalo sila. At yung kaso na yun, napananulo nila mula sa Trial court. ng NLRC, sa labor arbiter, natalo sila. Nireverse naman ng labor arbiter, ng NLRC yung labor arbiter. Pagdating sa Court of Appeals, sa Supreme Court, panalo sila. Okay. At dahil na nanalo sila, hindi na posible yung reinstatement, ginawaran sila ng award ng tinatawag na full back wages. Ibig sabihin, from the time that they were illegally dismissed, hanggang doon sa nanalo sila, full back wages. Pero ngayon, Oo ba? oo, panalo sila doon. Pero ang naging issue, partner, kasi sinabi nila doon sa kanilang employer, doon binigay mo na sa amin yung Back wages, Pero, alright. doon sa same period na kami ay dinismiss ninyo at Wala sinabi naman. nga hanggang Korte Suprema illegally dismissed. Dapat yung contribution namin sa SSS, kasi tandaan po natin meron niyang employee at may employer contribution. Oo. Dapat i-remit ninyo sa SSS. Ang Yung sabi, po ba yung from the duration na sila ay na-dismiss Yes. hanggang sa nakapag-desisyon, Oo. Korte Suprema, partner? ang Taon sinasa- ito. Oo, taon ito, partner. At kasi 1995 sila, partner, na illegally dismissed. Pero balikan lang natin yung mga legal na prinsipyo. Ang sinasabi kasi ng employer, sabi, back wages lang. Walang pinag-uusapan na contribution sa SSS. Yun yung kanilang legal na posisyon. Pero, nung hinihimay na ito ng Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi bahagi noong karapatan, benepisyo. Kasi benepisyo itong pagiging SSS member, yung karapatan mong mag-contribute ang iyong employer. Kasama yan. Hindi lang kasama sa sweldo na tatanggap mo, pero kasama yan sa benepisyo na dapat mo natatanggap under existing laws. Kasi dito, partner, dahil ito ay contribution at sinasabi nila sa employer, dapat mag-remit ka, ayaw ng employer. So, dinala, at ito, yung unang lesson, dinala ng mga Nakaread na po. aggrieved employees. Panalo Nakaread sila na po. dun sa back wages. Oo. Back wages. Dinala nila sa Social Security Commission. Okay. At ito ay, Nakaread na po. yung Social Security Commission, under din ng charter ng Social Security System. Tandaan natin, yung Social Security System, siya yung nangangasiwa. Ano ba yung tamang contribution, nagre-remit ba yung employer. Tandaan po natin na yung hindi pag-remit ng SSS contribution ay
kinatigan ng Social Security Commission. Sinabi ng Social Security Commission, dapat ikaw employer, dapat i-remit mo yung contribution, SSS contribution nitong illegally dismissed employee for that duration. Kasi nga, yan ay within the mandate ng Social Security Commission. Kasi ang issue dito, tama bang mag-remit o hindi mag-remit? Kapag During the period na illegally dismissed kasi yung empleyado. ang tanong ko dyan is, kailangan muna po ba? Ako po yung naka-scrap. So, punta lang kita. Andito po ako, ma'am. Andito po ako, tapat ng Starbucks, Robinson AC Mart. Pumasok po ako dito. Nasaan po kayo? Naka-scrap suit po ako. Wala po kayo dito, ma'am. Hindi ko kayo makita. Kuya, nandito ako sa likod mo, kuya. Hmm? Naka-scrap suit po. Wala. Thank you. Hello po. Nasa likod. po pala kayo. Hindi ko kayo makita eh. Ano ba na kayo sa dito po kasi yung kitchen city. Pero okay lang. Wala, hindi makita yung kitchen city na sinasabi niyo. Ito na lang sana, oh, Starbucks, kitang-kita. Sa kitchen city po kasi nila pinapinsan. Yun lang po kasi ako pumunta dito. Pero ito, San Lorenzo Place nga ito. Basta sinabi San Lorenzo Place ito yun. San Lorenzo Place. Talaga dito ang pinag-usapan contribution. So, definitely, meron kaming Ma'am, hingi tayo dito, oh. mandate or jurisdiction. Iba yung usapan Sige, go. sa Isang malita lang, hati tayo. usapan dito sa Social Security Commission. Iba nga, madami Kaya ang akong pinag-usapan pala. natin, kung tama bang mag-remit yung employer. So, ibig sabihin, dinismiss yung kanilang claim na yun. Yung walang jurisdiction yung Social Security Commission at hindi exclusive, kumbaga, jurisdiction ng NLRC itong pinag-uusapan dito. So, number one. Number two, kahit na meron silang, kumbaga, pinirmahan, hindi pa rin yan, kumbaga, hindi pa rin yan hadlang para makakolekta sila nitong nararapat para sa kanila. Kasi yung contribution na yan, part, natandaan natin, hindi po ba meron tayong minimum na mga contribution to avail of certain services or programs ng Social Security System. Pwede ka magkaroon, pero dito ang pinakamaganda, pinag-uusapan part na yung contribution for their retirement. Tandaan natin, kung i-retire kami ng member ng Social Security System, meron binibilang kung sapat ba yung iyong contribution doon sa retirement, eligible ka ba sa retirement, etc. At dahil dyan, kumbaga, dinismiss lahat na argumento ng employer, umakyat din sila sa Court of Appeals, natalo rin sila doon, at nakarating pa sa Korte Suprema. Ito na ngayon kaso na kinromulgate ng Korte Suprema, February 5, 2026, may taon lang. Early this year, oo. At sinasabi nga ng Korte Suprema, tama ang Social Security Commission, mali yung sinasabi ng employer. So, kinatibay ng Korte Suprema na kahit na, kumbaga, hindi yan na-raise doon sa NLRC, pwede yan tingin dito sa Social Security Commission. At tama yung sinasabi ng Social Security Commission na meron silang jurisdiction, hindi yan, kumbaga, walang grave abuse of discretion, wala yung, kumbaga, mali sa interpretasyon ng batas ng Social Security. Grabe siya. Ngayon,
magagamit na po natin yan na batayan ng ilan pa po mga susunod na mga manggagawang mapapatunayan na illegally dismissed sila. Correct, So, partner. kumbaga landmark ano din ito. Landmark decision, pero meron na rin palang similar, partner, na hindi ko nagkakamali, sinight din ng Korte Suprema tungkol dito yung SSS versus ALBA na sinasabi niya na doon din, sinasabi na kasama sa mga mandato ng Social Security Commission na mag-adjudicate na tinatawag natin kasi hindi naman sila korte, quasi-judicial. Bakit quasi-judicial? Kasi parang judicial or parang korte kasi merong facts at merong applicable law. And primarily, ang kanilang ina-administer yung ini-interpret in the quasi-judicial body, ito yung Social Security Commission, ano ba yung proper interpretation ng Social Security Act of 1997 or in particular yung Section 11, yung compulsory coverage ng mga empleyado na separated from service. Kasi nga, nagkakaroon ng question, doon ba sa duration na yun? Kaya tama yung tanong mo kanina. Kung illegally dismiss sila, yes, kasama. Dapat bigay, i-remit employee. Pero kung Patunayan na halimbawa ng NLRC ng komisyon na may sapat na na data. hindi illegal ang dismissal, walang kumbaga remittance, SSS contributes to remittance na pag-uusapan kasi tama yung pagtanggal sa Eh, paano po pag retrenched? Ganun, partner. Wala rin. yung retrenchment kasi partner, meron niyang mga dahilan. Kasi yun ay hindi just cause, authorized cause siya. At yun, hindi naman yan basta in-invoke ng employer. Effective na kasi retrenchment to prevent losses for yung tinatawag natin na may labor saving device. Di ba ngayon, kaya naman gawin ng AI yung trabaho mo. Bumili na lang sila ng software, tinanggal ka nila para makatipid din sila sa... Hindi nila kayang gawin yung trabaho mo. Correct. Hindi ikaw. Sorry po tayo dalawa. Hindi ikaw. Hindi nila kayang gawin yan. Kung malasakit mo sa tao, partner. May I just say. Salamat, partner. Hindi ko mapapalitan ng Salamat. AI, partner. Nasa ng lumpia. Hinahanap pa rin yung lumpia hanggang ngayon. But this is very important that we discuss this kasi for sure maraming employers, partner, na nanonood dito. Yes, partner. Iintindihin niyo po. So before kayo mag-dismiss ng tao, you have to consider na dadaan dapat yan sa due process. Meron po ba talaga tayo valid reason for it? Kasi tingnan mo yung nangyari dyan. Pinatigan ng Korte Suprema ng diliit na mga manggagawa na hindi sila dapat tinanggal. Kumbaga, sabi nga namin ni Attorney Jojo yata ito yung mga tao na wala masyadong meron sa buhay, have more in law. Oo, napanood ko yun, partner. Those who have less in life should have more in law. Oo, so alam niyo po yan na ang ating pong konstitusyon at mga batas, medyo bias yan sa mga manggagawa. Mga partner, mas mabilis sa ligat sa karapatan ng mga manggagawa, partner. So, we want to for the employer na
text message ka, report mo yung message mo. Kasi, tatandaan po natin dito na kailangan marunong kang sumalba ng sarili mo. Correct. Huwag kayong aasa na sasalbayin kayo ng mga posting nyo dyan. Lagi po alam mo ba, meron pa kaming karapatan na yun, sinisipin sa social security. Hmm? Traffic na po yun. Oo. Ito. Dito kami nalulugi sa ganitong traffic. Kumikita lang company. For example, ikaw ay na-illegally dismissed. Siyempre, nagmukmuk ka muna, self-discovery, gano'n. Tapos after 3 months, sabi mo, hindi talaga mali yung decision nila. Then you still file an appeal. masigasig ka sa pagbabantay ng iyong karapatan. Last question bago pa tayo commercial break. Okay, so we're talking about employees who were illegally dismissed. How about those who were victims of constructive dismissal? Ganun din, kasi ang constructive dismissal ay illegal dismissal. Kasi doon, kumbaga hindi lang deklarado, hindi lang express na ikaw ay dinidismiss. Pero for all intents and purposes, kaya nga siya, kumbaga pag sinabing illegal or pag sinabing constructive dismissal yan, illegal dismissal din. Automatic. Oo, kasi ay wala ka nung time na yun, partner eh. Nag-training ka para maging isang ganang na samurai nung time na yun. But we had a very interesting topic ni Lord, and I think that was last week, na may isa pong manggagawa na pini-pressure laging mag-overtime. Yes, napanood ko yan, partner, habang nasa barko ako. Talaga? Nandun? Ano ba to? Pero, imagine mo yan ah. So parang nag-stress ka, ina-assign ko sa discrimination kasi nga yung mga alituntunin hindi pantay na pinapatupad. double standard Tinitingnan at may tinititigan. Oo, nako. Tinititigan na nila. Kaya ako natatawa lang. So yung aming Hello Attorney family member na si Don, akala ko nagpa-traffic siya ng kalsada. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong ibig sabihin? Anong tinatawag mong espiritu dyan? Sabi mo mga kapag, okay, gets ko na. Okay, sabi niya ganon at saka ganon. Spider-Man, ganon. Spider-Man na daw, partner. So, ayun, bibigyan mo muna kami sa ilang mga paalala.
Sigurado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo. Ito, si Chang Ami. Kasama si Jack Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manghihino? Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin. Pagkain at masayahin at kasama si Kuya R at Moishy Sara. Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat gato sa sabay sa pag-gasal nila para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa araw-araw. DCFM Radio Patrol sa Islanda. Wala sa balita o nasa public service. Nagulan na. Puso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginawa sa paghiga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Pitex Segundo and Lagundili is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya ba yan? Sige, direct. Kaya. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglamin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamin, Turin, Ginseng at Inositol dahil Lagyan pamilya mo, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. Yaman ang bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan. Kailangan magkabay sa mahan-mahan. Ako po si Master James Alahan. At ako naman po, si Ate Del Surla. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members. Kaya importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Hello, Attorney! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Rocco at Liza Quinosa. Hello, Attorney! Nagpabalik po ang bagong Aquino del Prado, maghahatid po tayo ng ilang mahalagang balita. Mabibigat na metal coil na tumalsik mula sa isang nalubak na truck patuloy na inaalis sa C3 Malabon. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Nico Bagsik. Nico, gawa yan. Attorney at Liza, patuloy pang kinakasal ang mga kameras protect sa uha ng MMC ang mga nagsalat na metal coil mula sa truck na nalista rin sa bahagian ng C3 Nagasagatan Malabon. Patay sa tala ng MMC naganap ang insidente kanina pang bandang alas 7 ng umaga. Ayon sa paunang investigasyon, umagsak ang mga metal coil matapos mamadaan ang dumadaang trailer truck sa lubak ng kalsada. Dahil sa kreatividad ng mga ito, hanggang ngayon ay pulong-pulo na kinakarga ang mga metal coil pabalik sa truck. Sa ngayon ay isang coil pa lang ang
iangat sa truck at pa ang naiwan sa kalsada. Mapulik ang investigasyon kung may pagkukulang ang driver o pahinante ng truck sa insidente na nagputulot ng mabagal na daloy ng traffic sa lugar. Kaya naman abiso sa mga motoristang madadaan ng bahagi ng T3 sa Dagat-Dagat Malabon na humanap muna na ang alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Iko mag-station CMM. Maraming salamat dito pag-stick samantala, wage hike sa mga minimum wage earners sa National Capital Region dapat retroactive kung walang visa ng temporary restraining order. Ano pong ibig sabihin ng retroactive? Alamin po natin yan sa balitang ating Radyo Patrol. Ibang mga po. Liza, at ang dali nanawagan ang Federation of Trade Workers at nagkain sa Labor Coalition of Public City Regional Trial Board, Branch 152. Tawag ng maglabas ng preliminary injunction at tuloy ay patamaan ang nagagawin para sa mga grupo regional sa National Capital Region. Ayon sa mga grupo, expired na o tapos na yung 20 araw na tingnan ng temporary restraining order of Bureau. Kaya naman sa reach order number 27 para kay Julius English sa Vice President NSW dapat maging retroactive ang papatupad ng Delta South at dito rin anyang dapat maging matibay ng presyon ng Department of Labor Employment Control. Ibig sabihin, paliwanag ng grupo dapat ay naging epektibo na noong July 25, 2026 ang unang tranche sa South 46 pesos per South batay mismo ng national wages at productivity division. Iginitin ng mga labor groups na walang jurisdiction ng korte para harangin ang mapapatupad ng wage increase. Dahil na ay wala nang mga visa ang PRO, hindi dapat mawala ang Delta South na hindi na pakinabangan ng mga pagdadawa mula noong July 25 at dapat pa rin itong maibigay sa kanila. Sa ngayon, hindi pa magiging pagtuloy kung magiging retroactive ang Momento South sa Secretariat maling muling pahitupad ng NCR Bridge High. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Dito ang Radyo Patrol, Ibra, TPMM. Maraming salamat, Ibra, sa lahat ng ating mga Radyo Patrol. Meron tayo tanong dito for the live stream natin about the wage hike actually. Okay. Hindi natin kasi sinasabi na tandaan po natin issue dito sa wage hike. Una-una, ayon sa labor code, hindi pwedeng itigil ng kahit anong korte. So pagbabawal ko ito sa pag-issue ng temporary restraining order at nandun din yan sa batas, partner, na yung nagtatag at yung regional tripartite wages and productivity board, yung mga wage orders, hindi siya pwedeng i-TRO. Pero syempre, dahil mayroong korte na nag-issue yan, partner, syempre Hindi kasi may kailangan, nagsampay eh. yun nga, kailangan, Ano eh. kumbaga hindi yan pwedeng i-defy kasi baka naman ikaw ay contempt of court pagka Okay. dinify. Pero gayon pa man, pag sinabi nating retroactive, ibig sabihin, normally kasi ang mga effectivity ng batas or ng mga orders, prospective. Minsan from the day it was issued. Pero dahil itinigil ng TRO, dapat mag-retroact siya dun sa date kung kailan na-issue yung Yes. wage order sa So NCR. dapat by computation, kapag ng-list ng TRO, yung mga days na hindi napatupad Yes. dapat ipatupad nila yun. Yes. Ibigay minsanan sa mga empleyado Yes. kung kakayanin. Correct. The problem with that is, partner, lugi tayo mga manggagawa doon kapag minsanan lang binagsak kasi yung taxes, partner. Mag-accumulate yung tax noon. Hindi may malaki Actually, mababawas. kasi annualized naman ang taxes, so hindi siya dapat maka-apekto. Kung withhold data. Oo, kasi kumbaga yung natanggap mo sa buong taon, yun naman ang ita-tax for the first quarter at yun nga yung filing ng April. Oo. Alam niyo po, parang maganda pala pag-usapan natin sa sa Hello Attorney. Yung proseso pala nito, yung batas kung kailan ka pwede magdagdag ng aumento. May batas pa po. Meron tayong batas dyan at ito ay yun nga, yung same na batas na nag-establish na itong mga Tripartite Oo, board. dati tuwing merong komento, lahat sila nag-rally o nag-petition sa Kongreso kasi Kongreso, Papalayan yan before. yung isang mode na legislated wage Okay. hike. Oh, yes, oo. Para, alam naman natin, Eh, politiko yan, partner. Ang hindi yan hirap. mabilis. Oo. Di ba? Matagal. Oo. 3 readings on separate days, etc. Yes, tama. Public consultation, Oo. Ito,
Ganon din, merong ginawang administratibo, hindi na siya legislated, ginawang determination at hinati-hati dati kasi partner across the board yan, across the Philippines, walang pinipili. Pag sinabi nilang 15 pesos, nationwide yan. Ito, hinati-hati. Recognizing, of course, maraming debate rin dyan, recognizing Dapat hindi na yan, partner. at ibang economic conditions per region. Pero, yun na. Hirap tayong lahat, partner Agree tayo dyan. Pero Oo. syempre, hindi lahat ay nag-agree dyan. Pero, sorry to cut you, partner. Pero it's very nice na administrative na yung ganitong klase ng proseso. Kasi po, hindi siya maganda na nasa kongreso siya before. Magagamit kasi yan sa political partner. Eleksyon, boto nyo ako nagbigay ako ng umentong ganito sa region ninyo. Dapat ako ang district representative nyo sa susunod na eleksyon, 2028. Buti na lang may ganito na tayo ngayon. Pero, pag tinanong mo naman yung mga manggagawa, sasabihin nila, hindi yan pabor. Kaya nga, yung ilan sa panawagan, buwagin yung itong mga regional tripartite wages and productivity board. Kasi sinasabi nila, una, matagal din, at hindi rin siya, kasi kumaga yung iba, nakakailang petition na sila, dahil kung tutusin mo, yung aumento sa presyo, di ba? Yes. Diretso Yes, naman. tama. Kumaga, nakakaagapay ba, nakakasunod ba yung pag-increase ng sweldo? Hindi rin. So, Hey, partner. yun nga, at sinasabi nga, kagaya sa punto mo, pare-pareho naman tayo may naghihirap sa buong Pilipinas. Bakit iba't iba pa yung pagtaas sa sweldo? And I did a story about this sa TV Patrol, partner, and I interviewed CEE Oo, yung Employers Employees Confederation of the Philippines. Oo. At sinabi nila, si Sir, ay meron silang meeting with the tripartite board Oo, meron din yung... may say naman sila sa Actually, pagpapa- doon sa regional tripartite, represented O, yun naman ang pala lahat ng sektor. Represented ang gobyerno, Small, siyempre. oo. Represented ang mga manggagawa, represented din ang employer. MSMEs, micro, small, medium enterprise. Pero yun nga yun kailangan talagang balance yun. Kasi nga, Hirap ba? hindi pwedeng, kumbaga, yung manggagawa lang, Oo. kumbaga, tutok din yung kanilang kahilingan. Kasi nga, mayroong mga negosyo na posible talaga yung mga maliliit na magsara. At Oo. syempre, ayaw din natin yun dahil yung existing na mga trabaho, posibleng mawala pa. Tama. Laban lang. Kasi totoo yun Kasi kapag magko-comply sila, although I think Dolly has an answer to that partner. If you have this program and they have a budget for this, we'll research dahil nag-labor reporter tayo. But meron silang budget that could help MSMEs. Pagka ganyan, pag qualified ka na small business owner at aaminin mo po sa Dolly na hindi mo po kaya ipatupad itong aumento na ito, meron silang tulong ibibigay, assistance sa ating po mga... Aumento sa sahod ng sa wage Oo, sa wage order mga kapamilya, meron silang tulong na ibibigay for those qualified business owners na hindi po talaga kaya at kung mapapatunayan bakit hindi talaga kaya. And again, those who have less in life should have more in law. Oo, amen. O kaya bawasan nyo na ito. Kung hindi naman din tumataas sweldo namin, baka kaya nyo na lang bawasan, di Yun ba? din ang usapin, di ba? Yung ayon sa SONA, itataas yung kadami yung mako-cover ng Limit, tama ba ako? na hindi na mag May poging dumami. Sigan. na hindi na kailangan na mag income tax. Oo, meron po tayong tanong dito mula kay Louie Basco. What if po kung mga loans pa sa mga benefits after matanggal sa trabaho? What if po kung may mga loans pa mga benefits after matanggal sa trabaho, mababayaran po ba? Okay, tandaan natin, halimbawa, ito ba ay company provided? Kasi tandaan natin, di ba, may pautang kasi kumpanya na umutang ka doon, so normally, bago ibigay yung last pay mo at lahat ng mga benepisyo mo, iaawas na yung utang mo. Pero kasi iba, Louie Basco, halimbawa meron kayong employees cooperative, labas yan sa usapin kasi yung matatanggap mo ay, kumbaga, hindi same yung magbibigay sa'yo ng last pay at yung pinagkakautangan mo na dapat mong bayaran cooperative empleyado yan. Oo nga. Empleyado. So hindi pwedeng mag-awas-awas. Pero kung tutuusin, kung talagang hindi yun maiaawas, si cooperative naman, or si, ano ba yung tawag dyan,
kung yan ay ibang mga creditors, pwede ka naman nilang habulin. At kung less than 1 million ang utang mo, pwede mo mag-claims court. Ayun, meron pa tayong isa pa pong mensahe po dito. Natabunan ng mga happy birthday kasi partner. Paano kung nagreklamo employee sa labor pero may evidence at violation ng employer? Meron naman po kasi tayong tinatawag pong due process dito. Yes. Bibigyan naman po ng nabubulo lang sa lumpia. Bibigyan naman po ng pagkakataon ito pong ating mga employers, of course, na makapagbigay ng kanila pong panig paliwanag sa reklamo. Yes, Sa pareho. employee. Pati Ano ang na po empleyado. Oo eh. Kumbaga, unang karapatan nila to be represented by counsel. Oo. Pangalawa, sa dulo, may position paper or Oo. ano yung tawag natin doon. So, yun yung, kumbaga, hindi lang verbal na ma-verbalize nila. Ma-air out nila yung kanilang position, kagaya sa impeachment. May pagkakataon pa silang isulat yun. Oo, tsaka kaya nga kanina ko pa sinasabi to guys, document everything. Yes. Kasi kapag walang documentation, he said, she said ang labanan dyan. Ngayon, palakasan kayo ng ebidensyang kaya nyo i-presenta, di ba? So kung, and that can protect you as well. Mas meron kang kumpiyansa, mas kampante ka, peace of mind, knowing na meron kang mga kaya mong patunayan na hawak na mga dokumento, conversations. You don't have to really post it on social, but just keep it para meron kang pangtapat. Lagi akong ganyan eh. Kasi minsan sasabi siya, hindi ko naalala na nagpaalam ka ng ganito. Ba, screenshot send. Meron, approve mo 3 weeks ago. Pero siguro dun sa nagtanong sa atin, ang may bibigay nating assurance, hindi naman bulag nitong mga labor arbiters, yung mga professionals ng NLRC. Yung ebidensya mo, yung kanilang desisyon dapat lagi pa rin nakabatay sa ebidensya. Hindi ibig sabihin na may nagreklamo manggagawa, automatic panalo. Hindi po. Kung kayo ay practicing lawyer, alam niyo po na minsan natatalo din ang mga manggagawa, minsan natatalo din ang employer. So talagang ayon, tama si partner, ebidensya, ingatan po natin yan dahil yan po yung ating panlaban. Oo, Your Honor, please. Speculative, ganun. Oo. Repetitive. Repetitive. Continuing objection, Your Honor. Presiding officer, please. Kahapon eh, yun yung mga nabila ko, ilang please ang narinig ko. Your Honor, please. Eh, spanking ko na, sabi ko, ano ba ito binabasa ko kahapon? Impeachment trial ba talaga ito? Pero gumagaling na tayo partner sa mga legal terms dahil kakapanood ko ng mga ganyang klase ng mga asked and answered, Your Honor. Oo, ganyan yung mga napabasa po natin. If it pleases the court. Oo So if nga. it pleases my partner, Oo. Liza, I will eat right now na. Yes, mga pamilya. Pero nakakatawa lang kasi sabi na ito mga kasama natin dito, ang tindi ng lumpia gaming nyo for today. Sabi ko, oo, alam nyo ba na kaya ko palang kumain ng 3 niyan sa 1 minute na commercial break. Okay, ako. So, balik ako. Joke lang. Mag-ilong lang tayo mabilis ang partner bago po tayo mag-commercial. yes, Kasi hindi po na natam yan. bigyan natin ng pagkakataon na basahin yung mga greetings po nila sa iyo, partner. It's still your special day. Happy birthday, Attorney Noel, mula kay Joy at si Josh. Kyle Edith nandito na rin. Hello. Yung pinapabati din kanina. Kanina ni na Sir Alvin at Miss Doris sa Gising Pilipinas. Ay, salamat, Alvin, Doris. Yun na yun, pag-ratings lang. Dapat may At touch. na nabutan natin si partner Rika. Talaga? Bago Oo. tayo sumampa. Oy, happy birthday sa'yo, partner. You're so loved, partner. Si Salamat, Madam salamat. BT, sabi happy birthday, Attorney Noel. More birthdays to come. God bless you. Joy de Asis, yun na pala, binasa mo na si Jason Umalohokan. Si Mark Fernandez ay happy birthday daw po sa'yo, partner. Ray Santos, Si Jovis Calvario, happy birthday, Attorney Noel. Good Noche, from Noche Family, salamat po. Teka lang, may gumagalaw yung ano. Louis Vasco, Zach Tolentino, salamat po. Si Kenny G, happy birthday, Attorney Noel. Lovely Joy, Grace Pedregosa, Oh, si Jaco, greetings daw from San Diego. salamat po. Zosimo Gasmin, salamat po. Oo, si Ray Santos, happy birthday, Attorney. Birthday boy. Sarah C. from Los Angeles, Si California. Ronald Rivera, nandito na yung partnership. Coro Medina, nandyan na rin. Oo nga, ang dami biglang lumutan dito. Kaya nga. Just to say their greetings, partner, para sa'yo. Si, At 3.2 ang ating simultaneous viewers ngayon, partner. kasi Salamat. birthday mo daw. Salamat po, partner. salamat Oo, po. yun daw ang edad mo kasi, 32. 55 na po. Talaga? Oo, ayaw pa nating mahuli ng Hindi ako, contempt of hindi ako court. Handa. emotionally prepared nung binanggit mong totoo mong, hindi ka mukhang 50,
Salamat. 50, 56 lang ba akong 56? mukha kang 54 in 3 months and 2 days lang, partner. Salamat sa Oh, tiwala. I love you. Diba, dito si Mira Ryan, nandito na, happy birthday, Attorney Noel. Pero sa 55 ka na? Yes, partner. Tanungin mo pa si Mami Marilu Del Prado. Talaga, napaka-bagets pa ng dating mo. Ganyan yata kapag laging masayahin, partner. Yan, tama yan. Talagang yun ang dapat Aba, Philip Go ka. positive outlook. Bakit? Kasi edad ko to eh. Klase ko ng grade school. Salamat. Ah, talaga ba? Ngayon ko lang to nakita dito. Kaklase mo no grade school? Yes. Oh, so 55 na rin siya? Yes. Oo, nice. Ito na naman si Don, sabi niya. Oo. Salamat po. May nagta-traffic enforcer lang naman sa harap, partner. Kailangan nating bigay dahil sa mga paalala po ulit, mga kapamilya. May ganun ba ulit? Wala. O ganun lang, tsaka ganun. Alright! Tayo po. Muli po natin ilabas sa inyo mga mensahe at mga katanungan. Ano po, Viber number 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiw. Babalik po ang hello. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ring, ring, glowing. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang problema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L. Lagundi. This is generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang galing! Ang matagalan. Laro tayo naman ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at mapapanood sa DZMM Teleradyo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pagkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Sandone Plus Gold. May tutukon, may maglilingkod, may yakatiga sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong siguradong araw-araw. Tita Willie Cordero, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Jan Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat mamamayang ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mula sa balita, mula sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta matipad, lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tampanang Aquino Del Prado at nasa linya na po natin si Alfredo ng Western Samar. Sir Alfredo, no? Go ahead po. Sa inyong katanungan, welcome to the 30. Mamatay lang po yung radyo saka or TV po, sir. Kung meron po, may feedback lang po tayo. Para hindi po tayo mapupul. Ayan, go ahead po sa inyong katanungan. May tanong po kayo tungkol sa ayuda, pay. Sino po ang nagsabi sa inyo?
hindi mabigyan? Pero una-una po sa Alfredo, kailangan nating alamin ano yung programa na yan. Kasi kung tutusin, halimbawa, nabanggit nyo na kayo ay SSS pensioner po ba o SSS member? Member. Okay, kasi kung ito po, kagaya na, may ina-announce ang SSS, halimbawa, na meron silang programa para sa mga miyembro, definitely, dahil kayo ay miyembro, dapat makatanggap kayo. Pero ito po kasing programa sa barangay, hindi ko po alam kung yan ay ayuda ng barangay o yan ay ayuda ng kumbaga kasi halimbawa DSWD yung program, yan ay payout lang ng barangay. Ang reklamo ko na sabi sa DSWD ang meron po yan, kumbaga sino po yan, may mekanismo po para kayo ay mapasama doon sa, at karaniwan po kasi tama, pinagabagin ko kasi 46 families lang. Normally po sa mga programa ng DSWD, ang tina-target po niyan ay yung poorest of the poor. Hindi po sabihin, kagaya po ninyo, kayo ay SSS member, ina-assume ko po na kayo ay either self-employed or may trabaho po kayo. Tama po ba? Pero ngayon hindi na po kayo, kumbaga, voluntary na po kayo nagbabayad sa SSS. Okay po. So, dito po talaga, kailangan natin alamin anong programa, whether local program yan, ang lumalamangan natin, or national. Kasi doon po magpapatay yung guideline. Unang-una, kasama sa guideline, sino yung covered. At halimbawa dyan, ang covered, yung threshold ng inyong kita, yung magkano po ba. Kasi kung meron kayong, o kaya, halimbawa, dapat wala kayong sariling bahay para mag-qualify po dyan. Pero hanggang hindi po natin alam so yun po, kailangan nyo talagang tanungin doon sa barangay. At ang mungkahi ko po, San Alfredo, kasi hindi po namin malalaman kung tama yung ginawa ng barangay o mali. Ang mungkahi po namin lagi ni partner Liza, sumulat po tayo, black and white po natin. Magtanong tayo directly sa barangay. At sinabi ng barangay, hindi sa amin yan. Sa city or municipality. Oo, sa DSWD. Pero dapat, pag sumulat po kayo, nasa batas po yan, na dapat may sagot po kayo within 15 days. Okay. So, ganito po, Sir Alfredo, I'm gonna have to cut this conversation na po. Ganito po, Sir Alfredo. Sa susunod po na programa, tatawag po sila sa inyo. Susubukan po natin aksyonan ang inyong pong concern. Alright, sir? Opo? Sa programang action Sa ngayon, programang aksyon ngayon ni Doc Dennis Moa, ni Tita Winnie Cordero, susubukan po natin aksyonan ang inyong pong concern. Tatawag po sila. tatawagin Okay po po, nila sir? kayo. Okay po? Alright, pasensya na po kayo, Sir Alfredo. Abangan nyo ang tawag. Okay, isa pa kasi tayo. Isa pang partner, oo. Yes, love. Love, magandang hapon. Welcome to your attorney. Magandang hapon. May tanong lang po ako, attorney. Go ahead po. And partner Liza. Yes po, ma'am. Pwede ba tungkol dun sa impeachment kahapon? Pwede po. Mabilis lang po. Go ahead po. Kasi 4 minutes na po Yung tayo. tungkol po sa leading and listening questions, ano po ba yung saipan? Okay. So, unang-una po, yung... Pero, attorney, bago kayo sumagot, gusto ko lang kayo pag-in. Happy birthday! Salamat. Oo. Hindi nanonood yung aking asawa kasi tinatawag ko kayong love. Baka... Hindi lang po. Pero since nabanggit mo na rin naman yan, partner, gagamitin ko na po itong pagkakataon Ha? na asawa niyo po talaga ang nasa linya ngayon. Ha? Attorney Joy, hello, magandang hapon! Surprise partner!
dahil nilagay po namin siya ngayon dito sa linya dahil may mga nais po siya ireklamo sa'yo. Oo, sure. Wala Hindi na. pala. Sabi ko Oo. naman, hindi nanonood sa... Ayan na, binaba na natin. Si Mrs. Del Prado ay nasa linya po ngayon. Ma'am, nasa inyo po pagkakataon paubot ang pagbati sa inyo po katawag. Sige po guys, go ahead. Happy birthday. I hope you have good health and more happiness. Salamat. Ay, yun na yun. Ano ba? Love. Ano ba yan? Si Atty. Noel? Ayan. Sisigawan sila dito. Partner number po, please. Isa lang po. Okay, mahal na mahal kita. Attorney Joanne. Love. Ay, nakakalikilig ako tayo ni Jo. Maraming salamat Sabi po. nilang safety. Thank you. Pero ramdam natin ang love ni ma'am. The fact na napapunta natin, napakausap natin siya live dito po. Attorney, maraming salamat po sa oras ninyo, mama. Paano natin si Christine? Salamat. Ayun, si Ajas Love. Hashtag Mrs. Del Prado. Si Attorney Boy nasa linya ngayon. Pinagsabi ito, Keith. Ano naman, kaya naman. Mamaya po, pag-uwi. Naku, hinihilig ako. Talaga, ang sarap talaga na may nagmamahal, ano? Marami na nagmamahal sa'yo. Oo, yun daw. Ayun, kinikilig lahat ng mga dito. Sila Joy at Joy na, ano ba yun, hirap maging single. Sabi na, but partner, ayun, hanggang sa kaduluduluhan yung pinaka nagmamahal sa'yo nasa linya po. So, happy birthday, Salamat, partner. partner. Salamat sa lahat ng ating co-conspirators. Oo. Birthday celebration. Oo. Kagulat kami lahat. Leading question. Sabi ko, siyempre ni Joe ba ito? Ano mo ka? Ano ang sige sasagutin ko? Kaya pero ang galing mo, sabi mo, buti hindi nakikinig ka sa ako kasi tinatawag kitang love. Bigla, tada! Siya pala yung kausap ko. Oo, so mamaya sabi niya, usap kayo. Gano'n. Ako partner. Flagrante delete. Oo, huli ka partner sa national TV. Pero meron naman akong ebidensya na screenshot ko na Ako abogado. pangalan niya. I got you, partner. Maraming salamat po mga kapamilya sa tumutupo dito sa ating birthday episode ni Atty. Noel Del Prado. Ako po sila Izaki na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito. Mga kilig! At bata sa madaling maintindihan. Attorney Noel Del Prado po, maraming salamat po sa lahat ng bumabati at bumati na. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa ito, attorney. Sagot ka! Sagot na po. Sinok Dennis ko at Sa Winnie Cordero. sa TTFM Action! Ngayon, happy birthday, partner! Bye! Bye, everyone! At
maglipat. So alam mo naman, pagka gano'n ang set up ng komunidad, medyo bahain talaga. Yes. So, naging normal na sa kanila ang evacuation center setup. I think, Parang gano'n, ano? Dahil yun ang pinaka-tanging paraan para makapag-survive. Para avoid itong mga komplikasyon ng baha. alam mo, nakakabilib, sa sobrang sanay na sila, Dok. Alam nila kung yung klase ng ulan, kung babaha, Napipredict nila. o hindi. Diba? At pag nung kanina, sabi ganun, di pagkatapos na mag-district, Oo. biglang bumuhos yung ulan. Sabi ko kay Sir Danny, Takbo na tayo. manipis lang ang ulan. Oo. Pero nung pagkatapos naming mag-distribute, may umulan sa palakpakan. Dali-dali itong si Paul na nagaya, halika naman. Kasi nung nasa kasasakyan na kami, sabi niya, kasi ma'am, sabi nung Ali, babaha na. Alam na nila, no? Dahil, well, dati sa university, alam din namin yan. Oo, yun Pag na. 30 minutes, Yan. pagkalahating oras na ganong klaseng ulan, tako na. Kung meron kayong mga auto doon sa lugar ng parking, umalis na kayo doon. Kasi mawawala ang mga lugar na gulong yun. Tuloy ko mag-gulong. Yes. Diba? At hindi ka makakatawid. Well, yun naman. Pero, in-assure naman tayo na tawag dito may ginagawa ang lokal na pamahalaan para Believe naman, yun lang, medyo marami siguro dyan. 250 individuals, kanita Winnie o families? individual. Individual, so mga 50 pamilya din yun. At hindi lang. But wait, there's more. There's more. Yes. What's that? There are more people in other places. In Oh, other that's only one evacuation center. Tatlo. Oh, times 3. Ang Almost na 1,000. Oh my, lubigat yan. Tulog po. Kaya kanina, nung una pa ganyan. Tapos Louie, patakaalita naman po para Kaya pwede tayong mag-orient yan. Yun ang physical activity na ginawa ni Tita Winnie dyan sa Paranaque kanina umaga. para ito. Ayun, tama ka. Para wala kang complaint sa akin na parang bakit dito sa right na tayo mamamalit, balikat. At least lumipat-lipat. Yan ang tinatawag na alternating. Yan ang okay na okay yan. Ito. Uy, teka muna sandali. Ayan, ito nga mapakita natin ang ilan sa mga nakuha natin doon sa barangay San Isidro, Paranaque. Mga yaya. Tapos syempre meron tayong klinika sa Istrenta. Yun, tatalakayin natin. Parang exercise mo lang ito. Walking versus running. Ano sa dalawa ang mas benefit? Sino ang mas may benefit? Okay. At saka, binabagayan ba ito na sa edad o sa kalagayan ng kalusugan? Dahil para sa atin, pag tinignan mo yung pagtakbo at paglalakad, no? Pareho silang libre. Oo naman. Pareho silang hindi mo kailangan ng pasilidad. Oo. Di ba? Walang equipment, kumbaga. Pero, The only equipment is our good shoes. yung tamang kasuotan, di ba? Saka well hydrated. Pero, kasi sa dalawa dapat mong gawin. Tinanong mo, sinabi mo tungkol sa edad. Ito ang kalagayan ng katawan. Yan ang titignan natin. Yan ang susukasin natin. Baka may tanong ko kayo, mag-isip na sasagutin niya ni Doc Dennis. At sa panghuli, may panawagan ko. Tayo, tungkol sa mawawala ng takbo. Lahat ng yan, abangan dito lamang sa ating programa. Action ngayon. Nagpunta po tayo kanina sa Topland Multipurpose Gym sa Barangay San Isidro, Paranaque City para sa ating serbisyong kapamilya. Patuwa nga po natin, kapartner natin ang ABS-CBN sa KIP Kapamilya. Binisita po natin ang mga kapamilya nating lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Namigay tayo doon ng Choco Champorado. Bawal sa'yo yan. Hatid ng Nutri-Joy. Mamaya ikaw kwento ko sa'yo. Nagpapasalamat po kami kina Kapitan Noel Haplos at kay Kagawan Abilene Laginggin ng Barangay San Isidro, Paranaque City. At syempre, sa Paranaque Local Government Unit sa pangunguna po ni Mayor Edwin Olivares sa ilang pagtulong sa amin.
lagi namin binabantayan. Ina-identify namin kung ang isang pagkain ng tsokolate talagang bawal sa kanya. Yan, abangan niyo po ang iba pang aksyon ngayon, team. Abangan niyo po ang aksyon ngayon, team, sa iba pang lugar kung saan pwede po tayong makapagbigay ng serbisyo. Yan, lagi po. Action City! Yan, sige. Thank you. Yan, magbubukas na po ang ating klinika sa Istrenta at ang tatalakayin, Walking versus running. Running! Baka may mga katanungan po kayo. Text na po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media account. Pwede naman po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number. 0919-278-3000 o sa ating DZMM landline 892-44101, local 5671-5672 at 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang aksyon ngayon. Willie Cordero at Tom Dennis sa Action ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagsusukan ang yaman ng bawat pamilya sa panahon ng stress at paghahawa sa kalusugan. Kailangan ng gabay na maasahan. Ako po si Master James Alejandro. At ako naman po, si Ate Dem Sula. Ang ating mga naagapay sa kalusugan natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members. Yan, importante yan namin sa yung ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Naagapay sa kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. May maglilingkod, may kakatigas sa bawat laban ng buhay. DZMM Public Service Team, aktibo naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. At Doc Dennis, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. Silimarin multivitamins, Liberate Pro. Yung proteksyon ng tulong sa atay, Liberate Pro. May multivitamins pa. Liberate Pro. Sinusulong sa Kamara na itaas sa 2,000 piso ang buwanang social pension ng mga indigent senior citizen. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela. Yes, so Dennis, kinikain na po itong pamamenta ng House Bill 10770. Nalayos daw hindi ng mga nagatakot at natatanggap na monthly social pension ng senior citizen mula sa umiiral na 1,000 piso. Ayon kay Acting Church Party Representative Antonio Tio na isa sa mga nagsusulo ng panukala, nais nito maibigay ang suportang pangkabuhay sa mga nakatatandang hirapunan ang kanilang mga pangangailangan.
gobyerno nila ang nagbumuhay at may dignidad na social protection. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang ating patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Bastos. Samantala, appointment ng bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, aprobado na ng Commission on Appointment. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano. Sa komisyon ng appointment ang ating appointment ng PSP General General Antonio Navarrete. Walang tumutol sa kanyang nominasyon na bilang grupo na pinakita inaprobahan ng PA ngayong araw ang ating appointment ng 37 flag officers at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang KT National Defense Committee Chairman Joey Aquino II naniniwala ang posisyon sa kahandaan ng mga opisyal para sa magmataas na rango. Lahat ng duda sa integridad at kakayahan ng tatlong wala matataas na opisyal ng pagkakataan ng Pilipinas dahil dito ay pinagtitakan din nilang makuha. Kabilang sa prioridad ng AFP sa ilalim ni Navarrete ang pagpapatuloy sa modernisasyon ng AFP sa pamagitan ng pag-upgrade sa capabilities ng militar sa kanilang unmanned systems, communications at command and control para mapalawig at mapahusay pa ang maritime domain awareness ng bansa. Pinahagi naman ni Senate President Win Gatchalian ang suporta nila sa bagong leader ng AFP at ibinigay na prioridad din nila sa budget ang AFP modernization. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Thank you, Robert. Palasyo, inamon si Caloocan Representative Edgar Erice na magbigay ng mga ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. Dennis Davito Winnie, inamon ni Palace Press Officer at Palace President of Communications Office Undersecretary Claire Castro, Caloocan Second District Representative Edgar Erice na magbigay ng mga ebidensyang pag-idiin kay dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng Maano-Panya Flood Control Project. Sa press briefing, sila Jose Castro ang alegasyon ni Erice na para sa optics lang si Pangulong Marcos Jr. ang pagtangkit sa pagsampa ng kaso laban kay Romualdez sa kanyang tona noong nakaraang buwan. Bumuelta dito si Castro na nagsabing obligasyon ng mga taong nagsasabing may impormasyon silang si Romualdez ang nasa likod ng anomalya sa flood control project na magpresenta ng ebidensya para suportahan ang kanilang mga alegasyon. Meron pa po ibang mga may hawak na ebidensya. Katulad dito si Congressman Erice. Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Ayon kay Castro, naniniwala umano si Pangulong Marcos Jr. na kung kumpleto ang ebidensya, marapat lamang nasampahan ito ng kaso. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang tona na masatikman sa kanya ay kailangan niyang gawin ng tama bilang Pangulo ng bansa kasabay ng pag-anunsyo na inihaanda na Kaya talaga magbababa sila dyan. Yung bus na yun. Nauna nang nanindigan si Romualdez na wala siyang nilabag na anumang batas at handa itong patunayan. At yan ang balitang kumpirmado. Hindi sila nagbababad kasi ng enforcer dito. Andun sila, mga enforcer doon sila nakasilong sila. Biyahe ng mga barko kanselado sa ilang pantalan dahil sa masamang panahon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Meron itong Winnie Kabunta kung biyahe ang kanselado ngayon sa ilang pantalan sa lugar dahil sa epekto ng habagat ayon sa Philippine Port Authority. Pinakamarami ang nakansilang biyahe sa Puerto Galera, Hospital del Toro, na may 5 biyahe patungong Batangas, 3 biyahe rin nakansilado sa Port of Batangas para sa rutang Batangas, Puerto Galera, habang isang biyahe naman nakansilado sa Masbate City, Pilar, Sorsogon, Dito lang talaga nagkaroon. Cordova, Cebu. Nagpaalala naman ang PPA sa mga pasahero na magpag-ugnayan sa kanilang shipping line para sa rebooking at tapos ng kanilang mga biyahe bago magtungo sa mga pantalan. Samantala, pinag-ikot ay rin sa planong panahon na nakaranas ngayon ng Manila hanggang bandang sa Pagkulan ang bahagi ng Vitapanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang radyo. Dito po ba, ma'am?
Oh, Ibig. ay, hindi ko alam yung pag Victoria eh. Victoria Station nakalagay po yung ito or doon sa kabila. Yes. Ito na yung tinuturo diyan. Pero Of course, yung ginawa natin together. so doon na lang tayo sa Medsa. Dito tinuro ito. Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Mamaya magsusubuan. Yan ang pinagtatalakayin ni Pagkahatid at masayahin ang kasama si Kuya Ar at Mikey Sara. Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DCMM Radyo Patrol 630 at DCMM Tele Radio. Hello po, kuya. Hello po. Kuya, naka-indicate ka na iiwan sa lobby. Hello po. Opo, Victoria Station 1 po. Ibababa niyo po siya sa lobby. Pero pa-wait na lang po. Nandito na po ako sa Caltex. Hello po. Victoria Station 1 po. Mali kasi yung Victoria Station 1. Andito na po ako sa Caltex. Kung maaantay niyo po ako para hindi na po kayo pumunta sa lobby. Kuya. Antayin niyo. Andito lang. Hindi po. Diyan na po kayo kasi nandito lang po ako sa Caltex. Na traffic lang po yung Grab. Kuya. Diyan na po kayo. Antayin niyo na lang po ako diyan. Hindi po. Diyan po sa Victoria Station 1 po mismo. Diyan po sa may Uncle John's na ginagawa. Sige po. Asan po ba kayo? GMA. Nadaanan niyo po yung Victoria Sports Tower? Nakapin. Ma'am, sabi niyo umikit dito kasi yung pin yun, Victoria, Iikot po. yung Victoria 1 talaga ang itinuturo doon sa GMA 7. Dapat Iikot Victoria po. Court ang pinipin niyo po. Victoria Sports. Kung Victoria Court 1, doon po talaga yan. Doon po sa kabilang building yun po. Hmm? Sa kabilang building po. Hello po. Ay, sa kabila pa po? Ay, yung ano? Iikot po kayo, kuya. Sa tabi po ng pag-ibig. Hindi po Victoria Station 1 po kasi kuya yung pinipin namin eh. Condominium po siya. Ma'am, bawal pong mag ano doon. Paki-prepare na po yung payment po natin. Bawal pong mag-antay ng matagal din. Actually, mabilisan lang po. Hello, Lolo Roger? Okay. Mahirap po talagang i-tuntunin yan, ma'am. Kaya nawala ang bata. Much better na lang kung yung GMA na lang yung ipipin niyo po. Yan po kasi yung pin location ng condominium. Hindi mo, tingnan nyo kanina, sabi ko di ba to? Kasi ang tinuturo talaga ng mapa doon po, mismong entrance ng GMA. Kaya siya check andoon siya. Kung Victoria Port 1. 660 po. Sige po, nakaready na. Sabi ko po, ay bakit ba sayang buhok mo kung nasa mo yan para naman madayo? Sabi niya, opo tay, kasi tay po ang tawag po sa akin nun. Pupunasa ko po yung ulo ko po para madayo na po. Kaya ako po, punta na po ako sa kwarto namin. Tapos, mga bandang 11, kumakatok po yung tita niya sa akin. Saka yung pinsan
ang sabi sa akin, Diyan lang po tayo sa kanto na ma'am. Opo. Diyan Kasi pagka pumasok tayo dyan, napakahirap po namin lumabas dyan. Hindi kami pwedeng dito. Aatras po kami. kaya po ako, nagmamadali po ako. Pero mabilis lang ma'am ha, kasi may camera po dyan. Bawal po no-loading and unloading kasi dyan. Motor ko, ako po'y umikot agad dito sa aming barangay. Hindi ko siya nakita na hanggang ngayon po, wala pa rin po. So parang nagsaya si Tiffany. Oo, parang ganun po. Opo. May mga dalang gamit ba? Ayun o, no-loading and unloading. Parang napansin po ng mga pinsan niya rito, nawawala po yung bag niya at saka yung kanyang coaching damit. Okay, number one question doon. Sige po ma'am. Ano ang nakikita ninyong dahilan? Sige po ma'am, kabilisan mo ha. Pasensya na po ha, kasi mahuhuli po ako. Sige po. Yung kanyang kita, pagdating ng gabi po, parang may kausap or kachat po dun sa kanyang cellphone na Mahirap yung ganitong ano. at ayaw ko ipakita sa kanyang kita at sa kita. Mali yung pin location eh, mali. Cellphone po ay kanya nilagyan po ng password para Paninindigan yung address na doon daw. Paano pagka ano yan? Kaya doon ang pin. Kung ano. opo sa GIS po, Concepcion Integrated School dito po sa Barangay Concepcion po. Bawal pang mag ano dito. Dapat kasi maging ano sila, alam naman nilang bawal dyan sa may mismong entrance ng hotel nila. Kung saan ang pwede dapat dun. Dito, walking distance lang naman dito sa, kaya dyan pinipili ng ano eh, ng ano sa may GMA entrance kasi dyan ang pwede magbaba. Yan pa, kapag ka nagalit pa kami, pagka pinaunawa pa namin sa kanila yun, marirate kami. Saan ang katwiran dyan, Grab. Dapat pinapaunawa nyo din yan sa mga passenger na hindi na sa lahat ng pin location doon mo eksakto. Merong bawal. Tulad niya, tinuro ng ano sa may mismong GMA. Diyan talagang babaan dapat. O ano talaga sa may entrance nila. Bawal dun eh, sa may sa mismo. Bawal dun. Hindi kasi nyo. Dapat kasi pinapunawa. Kasi kung ipaunawa namin sa kanila, kami ang masama, kami ang i-rate. At pakikinggan naman nila ng kampanya. Dami mga importante na mga sumasakay. Feeling na ano ba, yung driver kasi na dami ganyan. Yung talang pamasahe lang naman ang binabayad. Kanina po, umuwi po ako dito sa Ay, Diyos bahay. ko. Dahil pumasok po ako sa barangay, nagsabi po ng pinsan nila, yung SIM na tinatawag ko sa niya, nakuha nila sa damitan niya. May nakapagsabi ng pinsan niya. Tulad yan. Ito, isa pang ano dito. Ang traffic ando sa may unahan kasi nga may mga nag-u-turn dyan. Pero mga enforcer andito nakasilong. Sa may merong stoplight dito. Dito sila nag-uumpukan. Bakit? Ano lang ha? Naobserbahan ko lang. Hindi lang ako ano. Lahat kami mga ano, hindi lang kami nagsasalita. Yan ang ano eh. Pwede naman silang sumilong din dun eh. Tulay din dun eh. Doon nagkakatalaga pa traffic sa U-turn slot na yun. Dito, walang problema dito. May stoplight dito eh. Pero bakit andito sila? Anong purpose? Sila lang makakasagot dyan. At ayaw nating magbigay ng ating mga opinion. Basta na-observean lang natin. At marami pang iba tayong mga na-observean. Hindi lang ako. Lahat kaming nasa kalsada, ang dami namin na-observean ng mga ganyan. Kung saan may traffic light, doon din sila.
Yung walang traffic light, wala sila doon. Na dapat andun sila. Bakit? Sila lang makakasagot nun. Pero ayaw namin magsalita dahil halos lahat kami alam namin ang sagot dyan. Ayan, napatawad po. Ako ay ano lang, nagbigay lang ng aking observation sa daan. Observation lang sa daan yan. Wala kayo. Siyempre nasa kalsada tayo eh. Di sa kalsada. Ay, bakit tayo umiko? Ay, huwag kang biniya. Ito. Pwede naman na doon. Tataka ko bakit dito tayo pinadaan? Ay kasi traffic. Yan, tawag po. Ay, paalam po.